Ngayon sa Judeo-cation, inilalantad natin ang mapanganib na moral na pagtutumbas ng EU na nagpaparusa sa mga Israeli group na dumedepensa sa mga komunidad ng Hudyo at itinutumbas sila sa mga teroristang Hamas. Tatalakayin natin ang katotohanan sa likod ng balita, ang kampanyang pampulitika laban sa Judea at Samaria, at kung bakit mas mahalaga ngayon ang laban para sa puso ng Israel. Maligayang pagbabalik sa Judeo-cation dito sa JNS TV. Ako si Josh Hasten, korespondente ng JNS News. Tara, simulan na natin. Si Kayla Kala, mataas na kinatawan ng EU para sa ugnayang panlabas, patakaran sa seguridad at pangalawang pangulo ng European Commission ay naganunsyo ng mga sumusunod sa X ngayong linggo. Pinayagan ng mga foreign minister ng EU ang pagpaparusa sa mga Israeli settler dahil sa karahasan laban sa mga tinatawag na Palestinian. Nagkasundo sila sa bagong parusa laban sa mga pangunahing personalidad ng Hamas. Panahon na para kumilos mula sa pagkakabalaho papuntang aksyon. May kaakibat na konsekwensya ang ekstremismo at karahasan. Iyan ang nasa post. Ang European Union o EU ay nagpapataw ng parusa sa mararahas na tinatawag na mga settler at sa Hamas. Sabay na inanunsyo ang mga parusa laban sa pareho. Sa madaling salita, ang mga Israeli settler ay tinuturing na kapareho ng Hamas, isang teroristang grupong responsabale sa libu-libong pagpatay. Kasabay ng pagbanggit sa 500,000 Hudyo na naninirahan sa sinaunang biblikal at makasaysayang puso ng Estado ng Israel at ng mga Hudyo. Nakikita mo ba kung gaano kabaliw yon? Ngayon, maaaring sabihin mong masama ang karahasan ng mga settler. Bakit hindi natin ito kondenahin? Napag-usapan natin itong mga linggo na ang naratibo tungkol sa karahasan ng mga settler ay kampanyang pinopondohan ng mga banyagang gobyerno laban sa mga residente at estado ng Israel. Isa itong makabagong bersyon ng blood libel. Ipapaliwanag ko kung bakit politikal at hindi makatotohanan ang balitang ito tungkol sa pagpapataw ng parusa. Ito ang mga grupong pinarurusahan ng EU. Ang organisasyong Amana, ang kilusang Nachala at ang tagapangulo nito na si Daniel Weiss na sa totoo lang ay na-interview natin dito sa programang ito. Shomer Yuda N. Shamron at ang dating nagsilbing CEO nito, si Avichai Susia, ang organisasyong Regavim at ang CEO nito, si Mayor Deutsch. Nagkaroon tayo ng panauhin na si Naomi Linder Khan mula sa Regavim dito sa palabas na ito. Ano ang totoo tungkol sa mga organisasyong ito? Wala sa kanilang nasasangkot sa anumang uri, anyo o paraan ng karahasan. Ulitin ko, wala sa kanila ang nasasangkot sa karahasan. Yun lang. Si Amana ay abala sa pagtatayo. Tungkol sa pagprotekta ng komunidad at sakahan ng Shomer Yuda N. Shamron. Ang Regavim, pag-uusapan natin mamaya. Wala sa mga grupong ito ang tungkol sa karahasan, patunay na politikal ang kampanyang ito at hindi nakabase sa realidad. Sabi nila pinaparusahan nila ang mararahas na settler, pero nasa listahan nila ang mga pro-Israel at kagalang-galang na organisasyong sumusuporta sa karapatan ng mga Hudyo na manirahan sa Judea. Nakakatawa na ang Regavim ay grupo na tumutulig sa EU dahil sa suporta nito sa Palestinian Authority. Ang Regavim din ang parehong grupo na nagpatunay na ang buong kampanya tungkol sa di-umano'y karahasan ng mga settler ay isang panlilinlang. Sila rin ang parehong grupo na pinatawan ng parusa at inakusahan ng karahasan ng mga settler. Mga kaibigan, hindi mo kayang imbentuhin ang ganito kahit subukan mo. Tumugon ng Regavim at sinabi, itinuturing naming isang karangalan na pinili kami ng European Union na isama sa natatanging listahan ng mga tagapagtanggol ng lupain ng Israel. Totoong-totoo yan. Ang mga organisasyong ito ay gumagawa ng magagandang gawain. Walang marahas na gawain dito. Nagpatuloy si Regavim sa loob ng 20 taon, inilantad namin ang malaking pondong ibinigay ng European Union para sa pagtatatag ng estadong terorista ng mga Palestino. Sa paglabag sa batas at pandaigdigang kasunduan, kabilang ang paggamit ng milyon-milyong salapi ng mga nagbabayad ng buwis sa Europa para sa ilegal na konstruksyon sa lupang Hudyo at pagsuporta sa mga grupong tumutulong sa terorismo. Sa pagkadismaya ng nais manakit sa Israel at mga Israeli, paulit-ulit tinanggap ng korte ang aming petisyon laban sa ilegal na konstruksyon at pagsamsam ng lupa na nagpasya na ipatupad ang batas. Ayon kay Regavim, sa kabila ng maling kampanya at anti-Semitikong panimira tungkol sa karahasan ng mga settler, patuloy naming inilalatala ang katotohanan at hindi mapapasubali ang datos. Ipinagtatanggol ang dangal ng mga sundalo ng IDF, mga komunidad ng Hudyo sa Judea at Samaria at ng Israel.
Ang pagtatangkang patahimikin kami at pigilan ang rebolusyong Zionista sa Judea at Samaria, kung saan ang aming pananaliksik at paggawa ng pulisya ay isang ipinagmamalaki at aktibong bahagi sa pamamagitan ng mahigpit na mga parusa, ay lalo lamang nagpapalakas ng aming pagmamataas. Nanggangako kaming ipagpapatuloy ang trabaho para maibalik ang pamamahala at soberanya sa buong bayan. Kami ang Israel. Panoorin ang clip mula kay Regavim. Ang pagtatangkang patahimikin kami gamit ang parusa ay pagtataksil sa pundasyon ng European Union. Ang Regavim ay isang research think tank at policy institute na kumikilos legal para pilitin ng Israel na protektahan ang ating mahahalagang pambansang interes sa batas at karapatan ng walang takot. Kasabay nito, ipinataw ang mga parusa sa Regavim at mga paunahing personalidad. Sa Hamas, isang teroristang organisasyon na umiiral lamang para pumatay ng mga Hudyo at burahin ang nag-iisang demokrasya sa gitnang silangan, ipinakita ng EU ang tunay nitong kulay. Patuloy na ilalantad ng Regavim ang nakakagulat na panihimasok ng EU, ang patuloy nitong suporta sa mga teroristang organisasyon at ang paglabag nito sa internasyonal na batas. Hindi kami mananahimik. Magaling Regavim sa pagpapahayag ng katotohanan sa isyung ito. Sinabi ni Israeli Foreign Minister Gideon Saar na mariing tinututulan ng Israel ang pagpapataw ng parusa sa mga mamamayan at organisasyon nito. Pinili ng European Union sa paraang arbitraryo at politikal na magpataw ng parusa sa mga mamamayan at entidad ng Israel dahil sa kanilang mga pananaw sa politika at nang walang anumang batayan. Nakakagalit din ang hindi makatarungang paghahambing ng European Union sa mga mamamayan ng Israel at teroristang Hamas na sinabi ko na rin kanina. Sabi ng kalihim ng Ugnayan Panlabas, ito ay maling moral na paghahambing. Ang Israel ay patuloy na tumitindig para sa karapatan ng mga Hudyo na manirahan sa ating sariling bayan. Walang ibang tao sa mundo ang may kasing tagal at dokumentadong karapatan sa lupa nila, gaya ng karapatan ng bayang Hudyo sa lupain ng Israel. Ito ay moral at makasaysayang karapatan ng mga Hudyo na kinilala rin ng mga batas, at hindi ito maaring bawiin sa kanila. Hindi katanggap-tanggap at hindi magtatagumpay ang pagpipilit ng pananaw sa politika gamit ang parusa. May iba pang tugon sa desisyon ng EU, pero isa na lang ang babasahin ko. Kinondena ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu ang European Union sa desisyon nitong magparusa sa mga Israeli sa Judea at Samaria. Sinabi ni Netanyahu, habang ginagawa ng Israel at ng US ang maruming trabaho ng Europa sa pamamagitan ng pakikipaglaban para sa sibilisasyon laban sa mga jihadist na baliw sa Iran at iba pang lugar, ibinunyag ng European Union ang moral nitong pagkabangkarote sa pamamagitan ng paglalagay ng maling pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga mamamayang Israeli at mga teroristang Hamas. Mga kababayan, marami tayong dapat pag-isipan. Ngunit ang punto ay wala talagang moral na kompas ang EU. Sinasabi nilang para sila sa kapayapaan at katarungan, ngunit paulit-ulit nilang pinapakitang may pagkahumaling sila sa mga Hudyo, lalo na sa mga nakatira sa ubod ng ating lupain. Paano dapat tumugon ang Israel ngayon? Ayon kay kalihim ng pananalapi Bezalel Smotrich, umabot na sa bagong antas ang pagkukunwari ng mga Europeo. Sabi niya, hindi mapipilit ang Israel na sundin ang patakarang katumbas ng pambansang pagpapakamatay. Mabibigo ang pagtatangkang gawing kriminal ang pambansang alitan laban sa terorismong Palestino. Ayon kay Smotrich, naglatag siya ng plano sa punong ministro na ilipat ang mga estratehikong lugar sa Judea at Samaria mula Area A at B papuntang Area C. Nasa ilalim ng Palestinian Authority ang Area A at B. Bilang tugon sa inisyatibong ito, nananawagan ako sa punong ministro na tipunin ng gabinete ngayong gabi rin, ilang araw na ang nakalipas ito at aprubahan ito. Ang Judea at Samaria ay seguridad ng Israel at dapat ipakita na ang sinumang susubok pahinain ang kontrol dito ay makakaranas ng kabaligtarang epekto. Patitibayin pa natin ang mga pamayanan, paiigtingin ang kontrol sa Israel at lalabanan ang terorismo ng matapang. Sabi ni Smotrich, ipamukha natin sa EU na matagal na nagtutulak para sa estadong terorista at halos 20 taon nang pinopondohan ng ilegal na pagtatayo sa Area C na kontrolado ng Israel. Sabi ni Smotrich, sakupin pa ang mas maraming lupa at ilagay sa kontrol ng Israel. Hindi ko alam kung mangyayari ito. Madalas na nating napag-usapan ang soberanya. Sabi ko, huwag nang hintayin ang mga anti-Israel na pahaya. Kakatapos lang nating ipagdiwang ang araw ng Jerusalem dito sa Israel. 59 na taon na mula nang pinag-isa ng Israel ang Jerusalem. 59 na taon na mula nang kami bumalik sa aming lupaing ninuno. Panahon na para sa ganap na soberanya sa Judea at Samaria.
Kapag naipaglabanan natin ang karapatan natin, nawawalan ng saysay ang mga deklarasyong ito. Panahon na para sabihin na ang lupang ito ay atin, ngayon at magpakailanman. Sa pagpapatuloy, ibig kong sabihin, lahat naman ito ay magkakaugnay. Pero gayunpaman, gaya ng ibinunyag ng Palestinian Media Watch, hindi pinalalampas ng PA ang pagkakataon na parangalan ng mga teroristang mamamatay tao. Ang mga terorista ay sobrang iginagalang, kaya may sarili silang pambansang araw ng mga bilanggo. Ano ang araw ng mga bilanggo? Sa totoo, ito ay pagdiriwang sa mga mamamatay taong pag-ataking isinagawa ng mga terorista. Siya nga pala, nasaan ang EU sa lahat ng ito? Bakit hindi pa nila kinokondena ang tinatawag na araw ng mga bilanggo? Ngayon, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa paghihintay na magsalita sila. May bagong pag-aaral mula sa PMW na pinamagatang paano hinuhugasan ng PA ang yutak ng mga bata para hangaan ang mga teroristang mamamatay tao. Sa pagdiriwang ng Araw ng mga Terorista o Araw ng mga Bilanggo ayon sa terminolohiya ng PA, aktibong ginagamit ng mga paaralan ng PA ang paghuhugas ng utak sa mga kabataang Palestino upang yakapin at hangaan ang mga teroristang mamamatay tao bilang kanilang mga bayani at waran. Sa isang paaralan sa Berzet, tinuruan ang mga batang babaeng Palestino na hangaan si Abdullah Barghouti, isang teroristang bilanggo at gumagawa ng bomba na may 67 habambuhay na sentensya dahil sa pagkakasangkot sa pagpatay ng 68 katao. Ilan pang tinawag na bayani sa mga batang babae ay ang teroristang bilanggo na si Marwan Barghouti na nagplano ng 3 pag-atake na ikinamatay ng 5 at si Walid Daka, tinawag na martir, na pumatay ng 1 tao kasama ang mga kasabwat. Pinuri rin sa mga paaralan sa Shrem si Abdullah Barghouti, ang nakakulong na gumagawa ng bomba. Binuksan ni Gobernador Ghassan ng distrito ng Nablus ang eksibisyong Ang Aming Mga Bilanggo na nagpapakita ng pananaw ng mga estudyante ukol sa mga terorista. Si Douglas at ang Direktor General ng Nablus, Directorate of Education na si Samir Al-Jamal sa Khawara High School for Boys. Sa okasyon, nagsuot ng kamiseta ang mga estudyante na may kalayaan para sa mga bilanggo at may kabataang may hawak na larawan ng bilanggong terorista na si Mohamed Altus na sangkot sa pagpatay ng 5. Sa isa pang PA school, binigyan ng mga poster ng teroristang si Abu Jihad ang mga batang lalaki na kinilala ng PA na nagplano ng mga pag-atake na pumatay nang hindi bababa sa 125 katao. Ang pagpasa lang kay Abu Jihad ng Israel ay kasabay ng Prisoners' Day at ito'y ginugunita taon-taon ng PA. Mga kababayan, pinupuri ng PA ang terorismo. Nagbabayad ang PA sa mga terorista at pamilya nila sa ilalim ng Pay for Slay program. Mas marami ang patayan, mas maraming Hudyo ang pinapatay, mas malaki ang natatanggap nilang pera bilang direktang sahod mula sa PA. Nasaan kayo, Europa? Nasaan ang natitirang mundo? At sa totoo lang, nasaan ang sarili nating gobyerno? Kailan aminin ng gobyerno na patay na ang Oslo Accords at di nakapartner sa kapayapaan ng PA? Wala pa akong sagot sa mga tanong na yan, pero umaasa akong magkakaroon ng sagot at pagbabago sa pulisya agad. Ayon sa Binyamin Regional Council, may mga Arabong umatake at pumasok sa Tsur Levi Farm noong madaling araw ng Miyerkules at ninakaw ang humigit kumulang 120 tupa. Agad kumilos ang seguridad, natunto ng mga tupa at naibalik sa may-ari ng farm. Nilinaw ng konseho na hindi ito kriminal na insidente. Paulit-ulit na nakakaranas ng terorismo ang mga farm sa Binyamin, Judea at Samaria, tulad ng tangkang pagnanakaw at harassment ng mga Arabong nais paalisin ang mga Israeli sa lugar. Ang mga taong ito rin ang nagbabaluktot ng katotohanan at inilalarawan ang mga residente ng Judea at Samaria bilang gumagawa ng umano'y karahasan ng mga settler. Upo ako rito at hihintayin ng EU at iba pa na kondenahin ito. Pero alam kong hindi yun mangyayari, kaya hindi ko gagawin. Sa pagpapatuloy, iniulat ng pulisya ng Israel na isang kaso ng pamimeke ng mga ID card at pag-eempleyo ng mga Arabeng PA sa iba't ibang kumpanya sa buong bansa ay iniimbestigahan na ng unit ng distrito ng Samaria para sa paglaban sa krimen nitong mga nakaraang buwan. Nitong mga nakaraang buwan, isinagawa ang isang lihim na investigasyon tungkol sa mga paglabag tulad ng pamimeke ng dokumento, ilegal na pagpasok sa Israel at labag sa batas na pagtatrabaho. Ngayong linggo, inaresto ng Samaria Crime Fighting Unit ang isang Israeli at 4 na Arabeng PA. Pinaghihinaan silang namimeke ng ID card at binibigay ito sa Arabeng PA na iligal na pumapasok at nagtatrabaho sa iba't ibang kumpanya sa Israel. Dinala ng unit ng Samaria ang mga suspect para sa pagtatanong.
Tatlo sa mga suspect ay dinala sa korte para hingin ng pulisya ang extension ng kanilang pagkakakulong habang nagpapatuloy ang investigasyon. Dagdag pa, bilang bahagi ng kasong ito, binuksan ang investigasyon laban sa mga kumpanyang pinaghihinalaang sangkot at nag-empleyo sa mga ilegal na residenteng ito ng labag sa batas. Mga kababayan, napag-usapan na natin dati ang isyu ng mga ilegal na manggagawa mula PA na pumapasok sa Israel sa loob ng mga hangganan nito bago ang 1,967. Madalas para ito sa trabaho, pero nakakakaba rin kung ang mga illegal na manggagawa ay gumagamit ng Israeli ID card. Pwede mo akong tawaging alarmista, pero nagsisimula ito sa iligal na manggagawa at krimen, at di magtatagal, hahantong ito sa terorismo. Hindi ito teorya, hindi ito haka-haka. Paulit-ulit na itong nangyari. Hindi ako sigurado kung sino-sino sa mga Israeli ang sangkot sa ganitong kriminal na gawain, kung sila ba ay mga Hudyo o mga Arabo, pero hindi naman dapat iyon ang mahalaga. Kung isa sa mga taong ito na may dalang Israeli ID card ay ginamit ito para makapasok at pagkatapos ay nagsagawa ng pag-atake, ang mga tumulong o nagkuble sa kanya ay pananagutin. Agad na pinatigil ng pulis ang sindikato ng krimen. Ang tanong, ilan pa kaya ang nandun sa labas? Nakakatakot isipin iyon. Na-neutralize ng Border Police ng Israel ang isang armadong lalaki mula sa PA na nagpaputok sa mga puwersa habang nagsasagawa ng kontra-terorismong operasyon sa Samaria noong nakaraang Lunes ng umaga. Sabi ng pulisya ng Israel, pinaputukan ng suspect ang mga puwersa ng Israel gamit ang rifle matapos pumasok ang mga undercover na opisyal ng Border Police sa nayon ng Kalandia. Gumanti ng putok ang mga opisyal at na-neutralize ang salarin, ngunit di pa malinaw ang kanyang lagay. Walang nasugatan sa panig ng puwersa ng Israel sa engkwentro ayon sa pulisya. Ayon sa datos na inilatala ng Rescuers Without Borders o Hatzalah, Judea at Samaria, isang Israeli NGO, inatake ng mga teroristang PA ang mga Hudyo ng Israel sa Judea at Samaria nang hindi bababa sa 5,051 beses noong 2025. Ayon sa taon ng ulat ng NGO, 24 na Israeli ang napatay sa Judea at Samaria noong 2025 at mahigit 400 pa ang nasugatan. Ang mga natuklasan na itinugma sa opisyal na datos mula sa mga ahensya ng seguridad ng Estado ng mga Hudyo ay kinabibilangan ng 3,200 at 79 na insidente ng paghahagis ng bato, 458 na pag-atake gamit ang Molotov cocktail, 600 at 55 na tangkang pagbulag sa mga driver gamit ang laser pointer. 286 na pampasabog at 19 na pag-atake ng mga terorista gamit ang baril. Sa totoo lang, yon ay mga naiulat lamang. Maaring marami pang iba, pero ito ang opisyal na estadistika mula sa 2025. Sa tingin mo ba kailangang araw-araw harapin ng mga Israeli ang ganitong realidad? Uulitin ko. Nasaan ang parusa ng European Union? Mahigit 5,000 na pag-atake noong 2025 at walang parusa. Wala. Zero. Tahimik lang sila. O dapat ko bang sabihin na tahimik sila sa mga pag-ataking ito dahil abala sila sa pagpapataw ng parusa sa mga kagalang-galang na organisasyong Israeli? Sa bagay na yan, nakakahiya. Isang panukalang batas para sa bagong sibilyang autoridad na mag-aasikaso sa antigong bagay sa Judea at Samaria ang inaprubahan ng Knesset Plenum sa unang pagbasa noong Lunes ng gabi. Nilalayon ng panukalang batas na gawing direktang responsabele ang Estado ng Israel sa mga antigong bagay, pamana at arkeolohiya sa buong lugar. Kapag naisa batas, magtatatag ang panukala ng autoridad ng pamana ng Judea at Samaria na aako sa mga tungkuling hawak na yon ng Ministry ng Depensa. Ayon sa website ng Unit ng Arkeolohiya ng Civil Administration, mahigit 2,600 pook arkeolohikal ang nasa Judea at Samaria. Aminin ko, hindi ako eksperto sa batas at hindi ko alam ang lahat ng posibleng epekto nito. Pero may ilang bagay akong sasabihin. Paulit-ulit na nilalapastangan ng PA ang mga banal na lugar ng mga Hudyo at mga sinaunang puok arkeolohikal. Kung may paraan para maiwasan ang paglapastangan, sang-ayon ako. Sana ang bagong autoridad na ito ang sagot. Malalaman natin sa paglipas ng panahon, pero ang mahalaga ay dapat nang matigil ang paglapastangan ng tuluyan. Nung nakaraang linggo, nabanggit ko ang 3,000 PA Arabong puno na pinabubunot ni Ministro Smotrich dahil itinanim sa lupaing pag-aari ng Estado ng Israel. Ang mga opsyon ay hayaan ang ilegal na panghihimasok sa lupa ng Estado o bulutin ang mga puno at harapin ang negatibong PR campaign.
Pinili ng Israel ang huli. At syempre, gaya ng inaasahan, nagkaroon ng pagkondena sa peking balita ng PA at sa iba pang lugar. Kinundena rin ng CARE, Council on American Islamic Relations sa US, ang pagbunot ng mga puno. Ayon sa kanila, ang planong pagbunot ng libu-libong punong Palestino ay bahagi ng kampanya para burahin ang presensya ng mga Palestino, agawin ng lupa at gawing imposibleng maitatag ang anumang gumaganang estadong Palestino. Nilalabag ng mga aksyong ito ang dignidad ng tao at pandaigdigang batas. Una, gusto kong sabihin na anumang pumipigil sa pagtatatag ng estadong terorista na pinatatakbo ng PA sa ating estratehikong at biblikal na puso ng bayan ay positibo. Pero syempre, nagsisinungaling ang CARE at iba pa, tinatawag nilang kampanya ng etnikong paglilinis ito. Tulad ng inasahan ko, hindi nila binanggit kahit saan na illegal itinanim ang mga pulong ito sa lupa ng estado. Hindi nila aaminin na ito'y bahagi ng anti-Israel na kampanya na may pondo. Mga puno o lupa o karahasan o gaya ng sinasabi nila, genocide o pananalakay o pagpapaalis, lahat ng ito ay mga salita nila. Bahagi ito ng bokabularyo nila at marami ang naniniwala rito kahit di alam ang totoo. Dapat malaman ng lahat ang katotohanan. Kumuha ng impormasyon mula sa mga grupong gaya ng Regavim tulad ng napag-usapan. Kung pinapatawan sila ng parusa ng EU, dapat ninyong malaman na kabaligtaran ng totoo. At ang mga grupong ito ang siyang nagbabahagi ng katotohanan. Dito nagtatapos ang ating Judeo-cation ngayong araw. Ako si Josh Hastin, correspondent ng JNS News mula sa JNS Media Hub, Jerusalem. Walang hanggang kabisera ng Israel at ng mga Hudyo. Nagpapasalamat ako sa mga nasa likod ng kamera sa JNS TV, producer Barbara Kanimov, engineer Arn Wagalanter, Zach Sickerman, Ryan List, at station manager Yuri Svertsky. Salamat sa aming video editor na si Ksenia Pelashenko. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa JNS TV. Bisitahin ang JNS TV para sa mga kamanghamanghang programa mula Jerusalem. Panuurin lahat ng aming palabas. Bigyan kami ng super thanks. Mag-subscribe at bisitahin ang jns.org para sa pinakabagong balita mula sa Israel, Gitnang Silangan at mundo ng mga Hudyo. Kita-kits ulit next week dito sa Judeo-cation sa JNS TV.